461. Tapos na ang paligsahan ngayon, ay dismiss na natin, bukas na ang huling araw ng New Student Competition, mangyaring dumating sa tamang oras para lumahok sa 50 malakas na labanan, 30 malakas na labanan, 20 malakas na labanan, 10 pangkalahatang labanan, 5 malakas na pangkalahatang labanan, 3 malakas na pangkalahatang labanan, at ang labanan ng mga kampyon. Ang lahat ay nakarinig ng napakaraming kabuuang labanan, at nakaramdam ng mainit na dugong kumukulo sa kanilang mga katawan. Bukas ay ang pinakakapana-panabik na araw ng freshman competition, bukas ang kapanganakan ng nangungunang 10, ang nangungunang 5, at ang pangkalahatang kampyon, ang mga nakasisilaw na ranggo. Sa huli, kung sino ang gugugol nito, walang nakakaalam sa ngayon. Ngunit ang sigurado ay isa ito sa nangungunang 10 pre-rank na tao. Dahil kung mas mataas ang pre-ranking, mas malakas ito dapat din, at batay sa nakaraang karanasan, ang panghuling pagrarango ay hindi gaanong naiiba sa pre-ranking. Nakakalungkot lang na si Lance ay gumugol na masyadong maraming oras sa pagyuko ng ulo ng ahas gamit ang kanyang mga kamay dahil wala siyang kutsilyo, at pagkatapos ay gumugol siya ng halos 1 oras sa pagliligtas kay Winnie, kaya naging sanhi si Lance na hindi na bumalik sa oras. Kung hindi man ay makakapag-rank siya sa loob ng top 20 ng pre-ranking pa rin. Ngunit hindi mahalaga, kahit na ang pre-ranking ay sumasalamin sa sitwasyon ng lakas, hanggat ang isa ay tunay na malakas, maaari pa rin silang pumatay sa nangungunang 10 o higit pa. Pagkatapos ng dissolution, alas 8 na o alas 9 na ng gabi, bumalik muna si Lance sa kanyang dormitoryo para maghilamos, puno ng dugo ang buong katawan. Sa labas ng shower, si Sally ay naghihintay sa kanyang silid. Nakita ni Sally si Lance na hubad sa labas ng banyo, namumula ng galit, at huwag magsuot ng kamisete, hindi nakakapinsalang tuyo. Ito ang sarili nating kwarto, anong damit ang isusuot mo? Nakalimutan mo, sa London City, nasa sarili mong kwarto ka, tuwing maliligo ka nakahubad ka sa kwarto, tapos sa banyo, pagkatapos maligo ay nakahubad, nasa kwarto para magsuot ng damit. Oh, ikaw talaga. Namula si Sally. Hubad na naglakad si Lance kay Sally, hinawakan si Sally, medyo mainit ang katawan ni Sally. Abala, dali-dali kang magsuot ng damit hindi ka pa kumakain, wala dito sa bahay, may mga kasama sa labas. Nagsuot ng damit, lumabas si Lance sa dormitoryo, at natapos din ni Xavier ang kanyang paliligo. Ang paraan ng pagtingin ni Xavier sa mga mata ni Lance ay tila medyo naiiba sa dat. Congratulations, Lance, kailan ka nakalusot sa late inner gate? Bakit hindi ko alam? Sabi ni Xavier. Haha, ang hindi mo alam ay nangangahulugan na kailangan mo pang pagbutihin ang iyong kakayahan. Tumawa si Lance. Oo, mas malakas ka talaga sa akin, pumunta din ako sa 1,000-foot Demon Cave, hindi ko sinasadyang pumasok sa top 100, gusto ko lang pumatay ng demonyong ahas at bumalik, at bilang resulta, hindi ako nagtagumpay, bumalik akong walang dala. Ikaw naman, nakapasok sa pinakamataas na 100, at nakita ko ang eksena kung saan nakipag-away ka sa Devil Snake na walang dala, Lance, hindi ako masyadong natuwa. Kasama kita noon, pero ngayon, nagbago na ang impresyon ko sa iyo, sana huwag mong pansinin ang dating displeasure ko sa iyo. Tinapik ni Lance ang balikat ni Xavier at ngumiti, noon pa man ay kaibigan na ang tingin ko sa'yo, tara na, kain na tayo, treat kita ngayong gabi. Salamat. Pasasalamat na sabi ni Xavier. Habang papunta sa restaurant, tinawag din ni Sally si Elsa. Walang mga salita para sa gabi. Kinabukasan, maagang dumating si Lance at ang iba pa sa War God Martial Arena. Mga kapwa mag-aaral, ang susunod na magaganap kaagad ay ang 50 malakas na labanan. Sa langit, sumigaw si Vice Presidente Bogart. Tense ang lahat ng mga manunood. Tulad ng sinabi ko kanina, ang nangungunang 100 na ranggo ang magdedetermina ng lakas ng mga kalaban sa likod ninyong lahat. Ang mga panuntunang ginamit para sa top 50 competition ay ang unang ranggo ng isa, at ang ika-100 na ranggo ng isa, ay magkakaroon ng two-way. Tunggalian. Ang pangalawa ay haharap sa una. Ang 79, ang ikatlo at ang 78, at iba pa.
Mangyaring pumila sa isang hilera, 1 hanggang 100, at kung sino ang turn ay automatikong lalabas. Para makatipid ng oras, 5 grupo bawat session. Susunod, pakiusap na lumabas ang 5 grupo mula sa unang laban. War God Marshall Field, Benny, na unang nirerango sa pre-rankang kahapon, Fred ng pangalawang Sound Art Department, Dick Nian ng ikatlong Hidden Art Department, Guli ng ika-4 na Rod Art Department, at Roha ng ika-5 Archery Department. Nag-walkout ang 5 at tumayo sa gitna ng War God Marshall Arena. Pagkatapos, ang ika-100, ang 99, ang 98, ang 97, at ang 96, ang 5 taong ito ay lumabas din ayon sa pagkakabanggit. Ang unang lugar ay tiningnan ni Benny ang babaeng kinakalaban niya, ang mga sulok ng kanyang bibig ay nakataas, lumalabas na napakadiin, walang pag-aalinlangan, ang 100 pwesto ay walang pagkakataong manalo. Kaya lang, 5 grupo ng 5 grupo, at hindi nagtagal ay ang grupo ni Lance, na siyang ika-5 laban. Ang lumaban kay Lance ay isang dalubhasa mula sa Boxing Method Department, nakakuha siya ng ika-49 na pwesto sa pre-rankang kahapon, habang si Lance ay ika-52, kaya nagkataong lumaban si Lance laban sa kanya, at kung sino ang manalo ay papasok sa tuktok. 50. Nagbigay kamay si Lance sa lalaking iyon mula sa Boxing Department, Healing Department, Lance, pakiusap turuan mo ako. Ngumuso ang bata sa Boxing Method Department, 2 metro ang taas, nababalot ng muscles ang buong katawan, halos lahat matangkad ang mga estudyante sa Boxing Method Department, namamaga ang muscles at nakakatakot ang itsura. Boxing Department, Jen, Lance, I swear, bubugbugin kita. Ngumiti si Lance, so confident. Ang napatay ko kahapon ay isang 5-grade devil snake, habang ang napatay mo ay isang 4-grade na devil snake, at bumalik ka ng huli kaysa sa akin, sa tingin mo ba ikaw ang kalaban ko? Ngumuso si Gian. Haha, mukhang hindi naman. Sabi ni Lance. Cut the crap, healer ka, sinusubukan mo bang kalabanin ako sa hilang? Sinabi ni Lance, gumagamit ako ng mga kutsilyo. Paano ang mga kutsilyo mo? Huwag mo nang ilabas pa, sisimulan ko na, huwag mo akong sisihin sa pagsisimula ng away nang hindi ka hinihintay na maghanda, sinasabing binubuli kita at nananalo. Ngumiti si Lance, sabihin ang totoo, nabasag ang kutsilyo ko kahapon nang mapatay ko ang devil snake, kaya hindi ako armado ngayon. Damn you, paano ka lalaban ng walang armas? Gusto mo pa bang lumaban, huwag mong sayangin ang oras ko kung ayaw mong lumaban. Malakas na pagmura ni Gian. Sa sandaling iyon, lumipad ang vice-presidente at nagtanong, ano ang nangyayari? Hindi pa rin nasisimula. Sinabi ni Gian, sinabi niya na wala siyang oras upang ihanda ang kanyang sandata. Sumimangot ang vice-presidente at sinabi kay Lance, ano ang pangalan mo? Ano ang nangyayari sa iyo? Hindi mo man lang naihanda ang iyong mga armas ng maaga, alam mong kailangan mong lumaban sa 50 laban ngayon. I'm sorry, Vice President. Nabasag ang kutsilyo ko kahapon at napatay ang devil snake, at huli na ang lahat ngayon, kaya hindi ako nakahanap ng bagong papalit dito. What a fucker, how can you duel without a weapon? Aminin mo na lang agad ang pagkatalo. Sinabi ni Lance, Vice President, hindi ganoon kaseryoso, dahil ang kabilang partido ay mula sa fist method, wala siyang armas. Humagalpak ng tawa si Gian, tulala, dalubhasa ako sa boxing, kamao ko ang sandata ko, at talagang sinabi mo na hindi rin ako gumamit ng sandata. Narinig ng vice-presidente ang mga salita ni Lance, at naramdaman din na napakababa ni Lance. Isang kamao ang sandata, ngunit talagang sinabi niya na wala rin siyang sandata, masyadong mababa, paano napatay ng napakababa ng isang tao ang devil snake. Kahapon ako. 462. Sa oras na ito, ang iba pang 4 na koponan ay tapos na sa paglalaro, nang walang pagbubukod, lahat sila ay nauna upang manalo, at wala sa kanila pagkatapos ng pre-rank na 50, maliban kay Lance, na hindi pa nakakalaro. Ngayon, at nakabinbin. Sabi ng Vice President, sige, biyasan mo.
Walang pakialam ang Vice-Presidente kung gusto ni Lance na gumamit ng armas. Umungol si Gian, anak, ipapakita ko sa iyo ang aking mga sandata, huwag kang masyadong ignorante sa hinaharap. Pagkatapos sabihin iyon, ang mga paa ni Gian ay tumapak sa lupa, at ang kanyang mga kalamnan ay namamaga na parang mga lobo na nagpapalaki. Inumin. Buzz. Gian ay sumuntok, at ang hangin ay umihip ng malakas, ang Vice-Presidente sa tabi niya ay tumango, dahil nagawa niya ang hanging kalansing ay nagpapakita na ang batang ito ay malakas at lubos na nasanay ang kanyang kamao. Manong kulog ng langit. Boom! Noon na pumutok ang tunay na pamamaraan ng kamao ni Gian, at ang suntok ay lumabas na parang kulog ng langit at lumalakas ang hangin. Si Lance ay gumawa ng isang flipping leap sa lugar, at ang suntok ni Gian ay bumagsak sa lupa, agad na nabasag ng isang butas. Ang isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. Dobleng kulog ng langit. Nang makita kung gaano kadaling naiwasan ni Lance ang kanyang unang hakbang, si Gian ay naglabas ng mas malakas na puwersa, ang kanyang anino ng kamao ay sumasabog kay Lance na parang kanyan. Sa pagkakataong ito, gayunpaman, hindi na umiwas si Lance at sinalubong ito, pinitik ang kanyang kanang palad at itinaas ang isang ipoypo. Ang ipoypo ay bumuo ng isang puyaw ng tubig na bumangga sa anino ng kamao ni Gian, at biglang, ang ipoypo puyaw ng tubig ay pumulupot sa mga braso ni Gian parang vortex, at umikot ng 360 degrees ang katawan ni Gian sa himpapawid bago bumagsak ng husto. Bang! Ang katawan ni Gian ay nagtaas ng ulap ng alikabok. Ah! Si Gian ay tulala ngayon, hindi niya alam kung paano siya nawala ng kamao. Ang sinubukang isagawa ni Lance ay ang whirlwind fist technique, na resulta ng malalim na impresyon ni Lance nang makipag-sparring siya sa isang boxing expert sa kanyang nakaraang buhay. Tila ang whirlwind fist technique na ito ay talagang kahanga-hanga, kung hindi ay hindi magiging ganoon kahanga si Lance sa kanyang nakaraang buhay, at matututuhan niya ito ng kasing lalim sa ibang araw. Nagtataka namang tumingin ang Vice-Presidente kay Lance, na practice mo pa nga ang fist technique, tapos ano ang sinabi mo tungkol sa pagkabasag ng kutsilyo? Sinasadya mo ba? Si Lance ay abala sa pagsasabing, Vice President, ito ay talagang isang hindi pagkakaunawaan, ako ay talagang mahusay sa paggamit ng espada, at tungkol sa discarding iyon ng kamao ngayon lang, sa totoo lang, ito ang unang pagkakataon na nagawa ko ito. Nagpapanggap na nagkukumpara. Walang magawa si Lance, wala siyang magagawa kung gustong sabihin ng mga tao na nagkukunwari siyang nagkukumpara, pagkatapos ay magkunwari tayong nagkukumpara, malinaw sa kanyang puso si Lance na hindi siya nagpapanggap na nagkukumpara pa rin. Gumapang si Gian mula sa lupa, ngumuso si Lance, at pagkatapos ay umalis ng pabigla-bigla. Sumigaw ang Vice-Presidente, lahat, tapos na ang 50 strong battle, congratulations sa lahat ng mga estudyanteng nakapasok sa top 50, ang susunod ay ang 30 strong battle, lahat ay magpapahinga sa pwesto ng kalahating oras at pagkatapos ay agad na magsisimula. Si Lance ay nagpapahinga din sa lugar, sa katunayan, si Lance ay hindi na kailangang magpahinga, ngunit ang mga patakaran ay dapat na patas, upang ang lahat ng kakalaban ay ganap na nagpahinga bago magsimula. Sa malayong pulutong ng mga manunood, naghiyawan ang mga hilang students, ngunit ang dalawang elder ng pamilyang Damon ay mas nabigla, si Lance ay tila mahigit 50, maaari pa rin siyang makapasok sa unahan. Sa ngayon, ang Tristan na iyon ay medyo kinakabahan sa loob. Damn! Ang basurang ito ay talagang nagawang makapasok sa top 50, sana ay maalis siya sa susunod na round at hindi na muling makapasok sa top 30, kung hindi, ito ay magiging katulad ko noong una, ako, si Tristan, ay huwag na huwag mong hahayaang malampasan ako ng basura, kahit kailan. Si Tristan, na laging kalmado, ay tensyonado na ngayon sa loob, iniisip niya noon na kahit na hindi na basura si Lance, hinding-hindi siya aabot sa kanyang antas, ngunit hindi asahan na ngayon ay diretso na siya sa kanyang antas. Kung siya ay nalampasan ni Lance, kung gayon anong mukha ang mayroon siya para kay Tristan? God bless? Never Let him stop at the top 50, bless Mukhang balisa si Tristan habang nagdarasal sa loob. Si Zilla na iyon ay nagdarasal din sa loob-loob, Diyos,
hindi na kailangang maging mabait sa isang talunan, kahit na makapasok siya sa top 100, talagang pinapayagan siyang makapasok sa top 50. Diyos, hayaan siyang tumigil sa pagiging top 50, huwag ka na ulit pumasok sa top 30, kung makapasok siya ulit sa top 30, talagang ibabalik siya ng Damon sa pamilya, hindi. Ganun din, si Sally ay lihim na nagdadasal, Diyos ko, pagpalain si Lance na makapasok sa top 30, bagamat kontento na ako kung makapasok siya sa top 50, kung maaari pa siyang makapasok muli sa top 30, syempre mas maganda pa ito, para mas mukha pa ako. Si Winnie ay may napakagaling na fiancé, kung makapasok ang boyfriend ko sa top 30, hindi na siya mas malala pa sa kanya, kaya pagpalain mo ito. Mabilis na lumalapit ang kalahating oras na break time. Mga kapwa estudyante, tapos na ang break time, ang malapit ng magaganap ay, ang top 30 Grand Finals. Sa round na ito, ang top 30 battle, ang mga pre-rank sa top 10 kahapon ay automatikong uusad, ang nasa likod ng 40 ay lalaban pa rin ng dalawa-dalawa, ang matatalo ay titigil, at ang nanalo ay papasok sa top 30. Naiintindihan mo ba ang rules? Naiintindihan. Kung gayon, crossover duel pa rin, iyon ay, ang ika-11 na pwesto, ang tunggalian sa ika-50 na pwesto, at ang ika-12 na pwesto kasama ang ika-49. Dalawang grupo ng dalawa ng sabay-sabay, mangyaring hilingin ang pre-rank na ika-11 at ika-50 na darating pasulong, at ang pre-rank na ika-12 at ika-49 na susunod. Sa kasamaang palad, malapit nang lumaban si Lance Damon sa unang round. Dahil si Lance ay dating ika-52, tinalo ni Lance ang ika-49 na ranggo na si Gian, kaya si Lance ang pumalit sa pwesto ni Gian. Lalaban na ni Lance ang taong pre-rank na ika-12. Lumabas si Lance, nakatayo sa tapat niya ay isang estudyante mula sa Sword Law Department, ang ikatlong ranggo sa 5 pinakamalakas na eksperto sa Sword Law Department, na pinangalanang Jamie. Swoosh! Binunot ni Jamie ang kanyang espada sa isang iglap at itinutok ito kay Lance. Sa sandaling ito, si Sally at Elsa ay parehong medyo namumutla. Hindi ko inasahan na ang top 30 ay lalaban sa aming pangatlong ranggo na eksperto sa Sword Art System, si Jamie. Oh my God, may pagkakataon bang manalo? Kinakabahang sabi ni Sally. Sina Sally at Elsa ay parehong mula sa Department of Sword Law. Ang nangungunang 5 eksperto ng Department of Sword Law ay sinanay ng Department Head, itong si Jamie ay nasa pangatlo talagang nakilala siya ni Lance sa labanan ng ang nangungunang 30. Sa base camp ng Sword Law Department, sumigaw ang Department Head ng Sword Law Department, Jamie, dry burst siya, isang healer, hindi ka maaaring hadlangan, ang layunin ko para sa iyo ay top 10, huwag mong bigyan. Talunin ako. Ang Department Head ng Sword Law Department, ang kanyang layunin ay makapasok ng hindi bababa sa 3 sa nangungunang 10, kaya ang ikatlong ranggo na si Jamie ay isa sa kanyang mga layunin na makapasok sa nangungunang 10, paano siya mahahadlangan ng isang pagpapagaling. Departamento ng Lance. Sword Art Department, Jamie, pakiusap turuan mo ako. Hinawakan ni Jamie ang kanyang espada at tiningnan si Lance ng may paghamak, si Lance ay pre-rank na 49, habang siya ay 12, kaya hindi man lang isinasaalang-alang ni Jamie si Lance bilang isang kalaban, at ito ay makatwiran na kutsain si Lance. 463. Gamit ang isang nakakapkamao, hilem, Lance Damon, mangyaring. Nasaan ang mga armas mo? Armas, nako. Ang kutsilyo lang ang nabasag kahapon, well, bilang paggalang, hahanap ako ng sandata, hindi walang laman, o sabihing binubuli kita. Kasama mo ako, binubuli ako. Galit na galit ang mukha ni Jamie, itinuro ang espada ni Lance na parang hindi na siya makapaghintay na patayin siya. Tumingin si Lance sa paligid at nakakita ng isang stick sa lupa sa isang sulok sa hindi kalayuan, kinuha ni Lance ang stick at tumakbo pabalik sa kanyang orihinal na pwesto. Nakita ng audience sa War God Martial Arena ang espada at stick ni Lance, at nag-uusap sila. Sino to? Hindi ba't nakakagulo to? Kahit may nakitang stick. Kahit stick magic system sila, puro bakal ang sticks nila
Ito ay isang karumal-dumal na insulto sa ikatlong eksperto ng sword art system, si Jamie. Tama nga, na si Jamie ay berde sa galit nang makita niyang kumukuha ng patpat si Lance, at sinabi niyang gusto niyang magpakita ng paggalang sa pamamagitan ng pagpupulot ng patpat upang labanan. Ang lakas ng loob mong insultuhan ako. Galit na galit ni Jamie kay Lance. Sumimangot si Lance, ano ka, karapat-dapat sa aking mga pang-iinsulto. Isang pre-rank 12, talagang iniisip na siya ay bagay, isang pagtingin sa mga mata ng aso sa ika-49 na ranggo, iginagalang kita bago maghanap ng isang stick, kung hindi ko iginagalang. Ikaw, gagamit lang ako ng daliri. Hahaha, hahaha. Lumabas ang galit ni Jamie na tumatawa, isang daliri, isang magandang daliri. Sa di kalayuan, ang estudyante ng Sword Law Department ay sumigaw sa disgusto, anong klaseng trash healing department, si Jamie, binugbog siya, damo siya, ng ahas na insultuhan ang henyo ng ating Sword Law Department. Si Jamie, na pangatlong ranggo sa Sword Law Department at idolo ng maraming babaeng estudyante, ngayon ay labis na nabalisa nang makitang ang kanyang hinahangaan ay iniinsulto ng isang departamento ng pagpapagaling, at umungal para sabugin si Lance. Shoo! Si Jamie ay pumatay gamit ang isang espada, ang kanyang espada na si Chi ay parang isang palayok ng malamig na tubig na natakpan si Lance sa isang iglap. Give me a fall. Katatapos lang ni Jamie sa kanyang pangungusap, at ang espada ay nakatutok na sa harap ng ilong ni Lance. Ngunit sa sandaling iyon, nakaramdam si Jamie ng kaunting kirot sa kanyang ibabang bahagi ng tiyan. Ngumuso si Lance, tumingin muna tayo sa isang lugar sa iyo. Nang ibinaba ni Jamie ang kanyang ulo, nakita lang niya ang pamalo ni Lance sa ibabang bahagi ng tiyan ni Jamie. Ah! Kinilabutan si Jamie, hindi man lang niya napansin na nasaksak siya sa ibabang bahagi ng tiyan. What swordsmanship department third, thought how awesome, and the head of the department personally special training. Ay po, halos mawala ang ugat ko noong ginawa ko ito, kung hindi stick sa kamay ko, natatakot akong kailangan mong sirain ang iyong mga supling. Sabi ni Lance. Bastos ka. Swoosh! Napahakbang si Jamie sa magkabilang paa, isang pitik ang umatake kay Lance mula sa ibang anggulo, sa pagkakataong ito, isinayaw niya ng mahigpit ang kanyang espada, hindi siya naniniwala na sa pagkakataong ito ay maaari pa ring atakihin ni Lance ang kanyang ibabang tiyan, ngayon lang siya. Pabaya lang, nakatutok lang sa espada at nakakalimutang ipagtanggol. Killing God 1/2 swords in 1. Gumamit si Lance ng patpat bilang isang espada, kahit na ang kapangyarihan nito ay nabawasan ng husto, ito ay napakabangis pa rin, ang Killing God / ni Lance ay nasa napakataas na grado, ang mga ordinaryong tao ay hindi kailanman maging kalaban niya. Wow! Ang mabangis na hininga ay napunit sa hangin, at biglang nagbago ang hangin at mga ulap, si Jamie ay nakaramdam ng lamig sa kanyang puso, at sa susunod na sandali, ilang mga bitek ng gagamba ang lumitaw sa espada ni Jamie. Bang! Si Lance ay bumaril ng isang sipa, at si Jamie ay sinipa sa ilan. 10 metro ang layo, at ang espada sa kanyang kamay ay nabasag sa maliliit na piraso. Itinapon ni Lance ang patpat at umungol, kung gumamit ako ng tunay na espada, matagal ka nang lumipad kahit saan, mayabang sa harapan ko, anong pala ka sa balon? Oo, kung si Lance ay hindi isang patpat, ngunit ang kutsilyong kinuha niya sa nakaraan, kung gayon si Jamie ay magiging mas malala pa. Direkta din. Oras na para kay Lance na maghanap din ng magandang sandata. Sa puntong ito, ang buong audience ay talagang natakot sa unang pagkakataon matapos makita ang lakas ni Lance. Isang healing department, pre-rank 49, ang aktwal na gumamit ng stick para talunin ang pangatlo ng sword art department. Maging ang department head ng sword art department ay namutla. Hindi lang siya, ang mga pre-rank top 10, ay nakatingin na ngayon kay Lance na may matinding hangarin sa labanan sa kanilang mga mata, at tila wala rin silang katiyakan ng tagumpay sa loob nila. Nakapasok si Lance sa top 30, at dahil natalo niya si Jamie, ang pre-ranking ni Lance ay direktang naging 12.
Nangangahulugan ito na ang panghuling ranggo ni Lance ay nasa 12, na tumutukoy, syempre, sa katotohanan na si Lance ay hindi na makaipit pa sa likod niya, ngunit kung si Lance ay makakasulong pa rin, kung gayon ang kanyang huling ranggo ay magiging pantay. Mas mataas. Sa puntong ito, sa dami ng mga manunood, si Tristan ay mukhang pangit, tuwirang ginawang 12 ni Lance ang kanyang pre-rankang, na nangangahulugan na nalampasan siya ni Lance noon. Ang pre-ranking ni Tristan noon ay mga 27, at nang sumali siya sa top 20, nabigo siyang makapasok sa top 20, at ang kanyang huling ranking ay 28. Sa oras na ito, ang pre-ranking ni Lance ay 12 na nalampasan siya noon. Hindi nagtagal, natapos na ang laban ng top 30, at nagpahinga ang lahat sa pwesto sa loob ng kalahating oras, at nagpapatuloy ang laban sa top 20 pagkalipas ng kalahating oras. Sumigaw si Bogart, nangungunang 20 panghuling labanan, magsimula kaagad, katulad din, ang pre-rank na nangungunang 10 mag-aaral, direktang na-promote. Yaong mga pre-rank 11 hanggang 30, ginagamit pa rin ang crossover style 2-2 duel. Tiningnan ni Lance ang pre-rank 29, makikipag-duel si Lance sa pre-rank 29 na ito, kung matalo si Lance, nangangahulugan ito na siya nakapasok sa top 20, at ang kanyang huling ranking ay naging 29, at pinalitan ng ibang partido. Si Lance at ang babaeng pre-rank na ika-29 na ay tumayo laban sa isa't isa, ang babaeng ito ang pangalawang ranggo na freshman sa Sound Law Department. Sound Law Department, Roha, turuan mo ako. Department of Healing, Lance, mangyaring magbigay ng payo. Ang dalawa sa kanila ay nakipagbarilan sa isa't isa ayon sa mga patakaran. Biglang nagsimulang umatak si Chloe, natural na ang kanyang specialty ay sound attacks. Huminto si Roha para gumawa ng humihikbi na parang umiiyak, ngunit tanging si Lance, na nakaharap sa kalaban, ang nakakaalam na ang bawat pantig ng kanyang boses ay may malakas na impact, at bawat tunog ay parang isang spike na tumusok sa utak ni Lance. Gayunpaman, hindi gumalaw ng kalamnan si Lance. Sa sandaling iyon, muling binago ni Roha ang kanyang boses. Kuwago, kuwago, kuwago. Ito ang sigaw ng isang natutunang lobo, at ang pag-atake mula sa tunog na ito ay mas malakas. Ngunit si Lance ay nanatiling hindi gumagalaw, na parang hindi naapektuhan. Sige, tapusin na natin. Gumalaw si Lance at lumipad sa tabi ni Chloe, sinampal siya. Si Chloe, ang pangalawang pinakabagong eksperto ng Sound Law Department, ay hindi katugma sa sound attack ni Lance. Sa sandaling ito, ang unang eksperto ng Sound Law Department, ang pangalawang pre-rank na si Fred, ay tumitig kay Lance. Itong si Fred, na gumamit ng plota, ay mas malakas kaysa kay Chloe. 464. Matapos ma-knockout si Chloe, tumingin siya kay Fred at sinabing, "Ikaw ang bahala." Tinalo ni Lance si Chloe at nakapasok sa top 20 nang walang anumang suspense. Sa dami ng mga manunood, ipinikit ni Tristan ang kanyang mga mata at bumaantong hininga, si Lance ay nasa top 20 na, at walang alinlangan na nalampasan siya noon. Si Zaylan ay puno rin ng kamatayan. Gayunpaman, ang dalawang matatandang iyon ng pamilyang Damon ay nasa sabik. 20 strong 20 strong sok-sok, siya ba talaga ang basurang itinaboy natin sa pamilya noon? Oh my God! Sa history ng Damon namin, lahat ng bata na pumasok sa Martial Academy, wala ni isa sa kanila ang nakapasok sa top 20, siya lang ang Damon child na nakapasok sa top 20. Ang dalawang patriarch ng tang na ito ay tila nasa sabik na nakalimutan nila na si Lance ay natiwalag na sa pamilya. Napaiyak si Sally sa tuwa habang niyayakap niya si Elsa. Tinapik ni Elsa ang balikat ni Sally at inaliw siya, "Huwag kang umiyak. Huwag kang umiyak, maging mahinahon, hindi pa tapos ang kompetisyon, baka makapasok pa siya sa top 10. Ma'am, ipinagmamalaki ko siya at ipinagmamalaki ko siya, palagi siyang magiging idol ko." Maluha-luha at tumatawa na sabi ni Sally. Binigyan siya ni Elsa ng blankong tingin at tumawa, "Huwag kang masyadong mataba, okay? Ouch, goosebumps all over the place, hahaha."
Si Lance ay hindi nakaramdam ng anumang pananabik, bagamat maraming tao ang nasasabik para sa kanya sa sandaling ito, tulad ng lahat ng mga estudyante ng Healing Department, Chloe, Sheena, at iba pang mga tao. Ngunit si Lance mismo, ay medyo kalmado, top 20 lang, kung ano ang dapat ikatuwa. Pagkatapos ng nangungunang 20 na tapos, nagkaroon ng isa pang kalahating oras na pahinga, pagkatapos ay nagpatuloy. Ladies and gentlemen, the next one will be the top 10 Grand Finals. The top 10 Grand Finals, still using the crossover style, to a Dickens to the pre-ranked first with the 20th. The second with the 19th. Tumingin si Lance sa kanyang kalaban, ang pre-ranked na ika-9 na ranggo na tao. Sa sandaling ito, ang taong pre-ranked 9th ay nakatingin din ng husto kay Lance, siya ay pinsan ni Winnie, si Riker. Nagkita na sila ni Lance noon. Naikuyom na ngayon ni Riker ang kanyang mga kamao, naisip niya na ang isang balahibo ng manok ni Lance ni Lance para mabuhay ay ang makapasok sa top 100 at dumiretso na siya sa championship, ngunit hindi niya inaasahan na si Lance ay magiging kalaban na ngayon. Kasama niya sa laban ng top 10. Lance, I swear, bubugbugin ko siya? At nangako ako kay Winnie na bubugbugin ko siya, hinding-hindi ko siya hahayaang makahadlang sa pagpasok ko sa top 10, never. Sabi ni Riker sa pamamagitan ng nagngangalit na mga ngipin, ang kanyang titig ay mabangis na nakatitig kay Lance. Si Lance, gayunpaman, ay tumingin sa kanya ng walang pakialam, dahil hindi siya tinuturing ni Lance na isang kalaban, ang tunay na lakas ni Lance ay hindi kailanman na puwersa, at itong si Riker, ay tiyak na walang ganoong kakayahan na pilitin ang kanyang tunay na lakas. Sa karamihan ng mga manunood, naroon din si Cynthia, at ang dalawang elder ng pamilya Churen na parehong nasa sabik. Siyempre, naroon din ang nobya ni Winnie, si Peter. Riker, halika, talunin mo siya at panatilihin ang nangungunang 10. Sigaw ni Cynthia, at ang dalawang elder ng pamilya Churen ay kinakabahan din, sinadya nilang dumating sa pagkakataong ito, ang pagganap ni Lord Riker, upang maihatid ni Riker kaluwalhatian sa pamilya. Ngunit si Winnie ay hindi sumigaw, lalo pat sumigaw na pasabugan si Lance o isang katulad nito, kung noon pa man, sana ay pasabugan na ni Riker si Lance, ngunit ngayon, wala na siya. Hindi na masasamang damdamin kay Lance, sa halip, ang kanyang puso ay napuno ng pasasalamat, bukod pa rito, si Winnie ay nakaramdam din ng pagkakasala sa loob kay Lance, dati ay ganoon ang pakikitungo niya kay Lance, tinitingnan siya at kinukutya. Lance, sa kabilang banda, hindi bumaba sa kanya dahil sa kanyang dating saloobin, ngunit sa halip, napakabukas palad na iligtas siya. Ang diwa ni Lance sa pagganti sa kanyang mga hinaing ng may kabutihan, si Winnie ay labis na naantig, kaya naman siya ay naantig sa pagkakasala sa kanyang dating saloobin. Tahimik na sinabi ni Winnie sa loob ng kanyang puso, Lance Damon, halika na, isa kang mabuting tao, ang pagkikita ng kapatid ko sa iyo ay talaga magandang kapalaran niya. Ako, si Winnie, nanunumpa na mula ngayon, hinding-hindi na ako magmamaliit ng sinuman. Hindi ako magiging sarkastiko sa sinuman, salamat sa pagligtas sa akin anuman ang aking nakaraan, ang iyong mapagbigay na estilo ay nagkakahalaga ng pag-aaral mula sa. Siyempre hindi nang ahas si Winnie na sabihin ang mga salitang ito sa loob, hindi maganda kung malaman ng kanyang ina, galit pa rin ang kanyang ina kay Lance. Sige na. Ang unang lumitaw ay ang unang henyo ng Sword Art Department, Benny, laban sa 20th rank ang pre-rank kay Union. Isang espada si Benny. Ang pangalawang lumabas ay, ang napakalakas na manlalaro ng Sound Law Department, si Fred, laban sa pre-rank na ika-19 na ranggo na si Hu Xiaotian. Natalo si Fred gamit ang plota. Ang ikatlong manlalaro, si Dick, mula sa Hidden Art Department, ay humarap kay XX, na nasa ika-18 na ranggo. Hindi nagpatalo si Dick kahit isang segundo. Ang pang-apat na manlalaro, ang pinakamalakas na freshman ng baseball department, si Guli, ay humarap kay Brenda, na nasa ika-17 na pwesto. Nahulog si Guli mula sa lason at si Brenda ay nakapasok sa nangungunang 10.
Ang ikalimang kalahok, si Rohan, ang pinakamalakas na freshman sa archery department, ay nakipaglaban sa ikalabing-anim na ranggo na si Brenda Biggs. Nanalo ng malaki si Rohan at nakapasok sa top 10. Ang ika-anim na kalahok, si Leslie, ay humarap sa pre-rank 15, si Yang Jin, na sumayaw ng isang maliit na mansanas makalipas ang kalahating minuto, na naging dahilan upang tumawa ang buong silid. Ang kagandahan ni Leslie ay isang kumpletong tagumpay laban kay Yang Jin. Ang ika-9 na lumitaw ay, whip style, Riker, laban sa pre-rank 12, Lance. Sige na. Nagkatinginan sina Lance at Riker. Lance. Sabi ni Riker sa nagngangalit na mga ngipin. May problema. Ngumuso si Lance. Swoosh. Lumipad papasok si Riker gamit ang isang letigo, ang kanyang letigo ay parang espiritong ahas, sumusulpot at kumagat kay Lance. Ghost Wheel Flash. Hindi nagabala si Lance na abalahin siya, bigla niyang ginawa ang kanyang Ghost Wheel Flash, ang katawan ni Lance ay biglang nawala, at habang ang lahat ay natigilan, si Lance ay biglang lumitaw sa harap ni Riker. Si Riker ay ganap na hindi nakagawa ng anumang pagtutol sa oras, at biglang nataman sa dibdib ng palad ni Lance, at lumipad palayo ng malakas, na nabasag ang kanyang sternum. Si Riker ay natalo sa ilang segundo. Sa sandaling ito, ang pinakamalakas na tao sa Hidden Arts Department, si Dick, ay hindi tumingin kay Lance nang may takot dahil si Lance ay biglang nawala saglit, ito ay Hidden Arts. Hindi makapaniwala si Dick na talagang alam ni Lance ang Hidden Arts, ano ang pinanggalingan ng taong ito, isang estudyante ng Healing Department, paano pa niya nalaman ang Hidden Arts. Congratulations sa mga sumusunod na estudyante sa pagpasok sa Top 10 Nanograms Freshman Competition, Benny, Fred, Dick, Brenda, Rohan, Leslie, Asher, Atlas, Lance, Berlin. Papa! Nagpalakpakan ang mga manunood. Sa ibaba, ang magaganap, ang top 5 battle, ang rule ng top 5 battle, out of the 10 of you, hinahamon mo kung sino ang sa tingin mo ay matatalo mo, kung tatanggapin nila ang hamon mo, doon na magsisimula ang laban. At ang mananalo, ay papasok sa top 5. Understood. Naiintindihan. Sa sandaling lumabas ang mga salita sa kanyang bibig, itinoon ni Benny ang kanyang atensyon kay Lance. 465. Tumibok ang puso ni Lance, maaaring gusto siyang hamanin ng numero 1 ekspertong ito sa Sword Art Department. Oo nga, si Benny ang unang nagsabi kay Lance, Lance, hinahamon kita, maglakas loob ba akong lumaban? Hinahamon ni Benny si Lance dahil si Jamie, na naging pangatlo sa Sword Art Department, ay natalo ni Lance, kaya sabik siyang labanan si Lance. Sa sandaling iyon, ang invisibility technique na iyon ay hindi rin dumating si Dick at sinabi kay Lance, Lance, gusto rin kitang hamanin. Ang Ghost Wheel Duel ni Lance ay ngayon lang ay kabilang sa stealth, kaya hindi talaga gusto ni Dick. Para labanan sina Lance at PK ang taas ng stealth technique. Sinabi rin ng superioridad ng sound law system na iyon kay Lance, Lance, do you dare to fight me? Dahil natalo lang ni Lance si Chloe, ang pangalawang pinakamahusay na sound law expert, sa ilang segundo, at nagustuhan ni Fred si Chloe, kaya, gusto niyang pasayahin si Chloe, para talunin si Lance. Lumakad din si Leslie sa harap ni Lance at ngumiti ng malandi, Lance, dumating ka na talaga sa dulo, halika, makipaglaban ka sa akin, gusto kitang makitang square dance. Tiningnan ni Lance ang 4 na taong humamon sa kanya, sina Benny, Fred, Dick, at Leslie. Hahaha. Hindi napigilan ni Lance ang tumawa ng malakas. Sabi ni Lance, actually may 4 na tao na gustong hamanin ako, hindi ko alam kung ako yun, si Damon isang taong nagpaparamdam sa'yo ng sobrang lakas. The Sonic Methods Fred hummed, hinahamon kita, hindi dahil sa kahanga-hanga ka, kundi dahil may tiwala akong matatalo ka. Yuyu? Kaya akala mo ako ang pinakamahusay na talunin, kung gayon, sabay na tayo. Isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. Namutla silang 4, at ang 3 salitang magkasama, ay binibigkas. Pati ang buong audience ay nanginag. Sa oras na ito, lumapit ang vice-presidente at nagtanong, ano ang nangyayari sa inyo? Vice President?
We'd all like to challenge him. Hindi sinabi ni Guy. Tumingin ang Vice din kay Lance at nagtanong, lahat sila ay gustong homanin ka, ngunit maaari mong piliin na sumang-ayon sa isa sa kanila, maaari kang makipag-duel sa kung sino man ang iyong sinasang ayunan, huwag mag-aksaya ng oras, unawain. Sinabi ni Lance, Vice din, hindi talented si Tang, paano kung papayag ako sa kanilang lahat? Lance, biro mo. Si Benny ang pinaka-promising na kampyon, habang si Dick ang pinaka-promising na runner-up, si Fred ang pinaka-promising na pangatlo, ang pinaka-promising na top 3, at gusto mong homanin silang lahat sa the same time. Sa kasaysayan ng Martial Arts Academy Freshman Competition, hindi pa ito nangyari noon, kaya huwag kang magbiro tungkol dito, o huwag mo akong sisihin sa pagiging hindi makatarungan kung masabugan ka. Kung ikaw iyon, ikaw magagalit din, walang mukha itong insulto sa kanila. Oo nga, tumingin si Lance kina Benny, Dick, at Fred, silang tatlo ay may galit na mga mukha sa mga sandaling iyon, ngunit nakangiti si Leslie, puno pa rin ng pambabaeng alindog. Sinabi ni Lance, Vice President, paano kung hindi ako natatakot na mapatay nila? Halika, dahil hinahamon nila ako ng sabay-sabay, humanda kang insulto at bugbugin kung kaya mo. Ako, Lance, magpadala ng mensahe sa kanilang apat, paano kung insultuhan lang kita? Galit na sigaw ni Fred, ininsulto lang siya, paano ba naman, siya si Fred, pero ang pinaka-umaasa na maging pangatlong pwesto, pero ngayon siya ay labis na nainsulto. Si Benny ay may pulang leeg din, nanginginig ang espada sa kanyang kamay, parang hindi napigilan ng espada na magalit. Ang Dick ng Hidden Arts Department na iyon, gayunpaman, ay tumawa ng galit, dahil napakabaliw mo, pagkatapos ay tutuperin kita, ako, si Dick, ay hindi kailanman natalo sa aking mga kapantay sa aking buhay. Ang mga manunood ay kumukulo sa sandaling iyon. Nababaliw na ba si Lance? Sa tingin ko ay nagpapanggap siya, I swear, wawakasan siya ni Benny ng isang espada lang. Kung talagang malakas siya, humanga ako sa kanya, kung nagpe-fake siya, edi sana baldado siya, sobra-sobra talaga ang ganitong klaseng tao. Nakaka-infuriating, how dare you insult ang first day genius ng Sword Art Department ko ng ganyan. At ang unang araw na henyo ng ating Hidden Arts Department. Nariyan din ang ating Sound Art Department First Day 1 Genius. And our First Day Genius of the Department of Ecstasy. Sumigaw si Lance, halika, huwag kang mag-aksaya ng oras, na kung sino, may espadang magpapahiram sa akin. Isang nangungunang 30 estudyante sa eksena ang naghagis ng kanyang kutsilyo kay Lance. Wow! Ang ganda ng kutsilyo. Bulalas ni Lance, ang kutsilyong ito ay mas mabangis kaysa sa pinulot niya noon, at sigurado akong doble ang lakas na gawin ang Killing God's Blade technique. Ngumuso ang Vice-Presidente, Lance, hinihiling mo, Benny, hindi si Dick, Fred, Leslie, dahil hinihiling niya ito, bigyan natin siya ng kaunting kredito. Good. Sabay-sabay na tumango ang apat. Si Dick ay hindi sa Hidden Arts Department ang unang umatake. Swoosh! Nawala ang anyo ni Dick, at pinalayas niya ang Hidden Art para palihim na patayin si Lance, na hindi maiiwasang dahilan para makalipad siya ng may suntok. Tumaas ang sulok ng bibig ni Lance, munting trick. Naglaslas si Lance sa isang tiyak na direksyon. Hindi biglang nagpakita si Dick, nagsasanay ng pagtatago, nang matuklasan ang kanyang pagtatago, pagkatapos ay katumbas na ito ng pagiging mahina, ang dahilan kung bakit malakas ang pagtatago, ngunit hindi ito nakikita, ngunit natuklasan ni Lance kung saan siya nagtatago. Minsan, na inaatake sa kanyang tagiliran, pinutol siya ni Lance, nang walang bentahe ng pagtatago, walang silbi si Dick sa harap ni Lance, dahil ang kanyang martial arts realm ay nasa gitna lamang ng panloob na pintuan. Hindi gumalaw si Benny, na ikinagulat ni Lance, hindi ba't apat na tao ang magkasama? Sa katunayan, si Benny ay isang mapagmataas na tao na walang pakialam na magsanib puwersa, naghihintay siya, kung hindi matalo ni Lance ang tatlo pa sa kanila, hindi na siya karapat-dapat na gumawa ng isa pang hakbang.
Halos magkasabay na umatake sina Fred at Leslie, ginamit ni Fred ang kanyang plota, ang malambing na tunog ng kanyang plota ay pumatay sa likod ng ulo ni Lance. At ginamit ni Leslie ang charm technique. Hahaha, hahaha. Tumawa si Lance, bakit siya tumawa? Dahil ang pag-atake ng flute ni Fred ay hindi epektibo laban kay Lance, kaya tumayo si Fred na parang tanga at tumugtog ng plota. At ang alindog ni Leslie ay hindi rin epektibo laban kay Lance, kaya't si Leslie ay naghagis din ng alindog sa paligid na parang tanga. Pareho silang nakatayo 7 o 8 metro ang layo mula kay Lance, ang isa ay tumutugtog ng plota at ang isa naman ay kumikindat, hindi lang sila ng ahas na lumapit kay Lance. Dahil wala silang kakayahan sa santukan, at kung sila ay naging masyadong malapit, kung si Lance ay sumugod sa kanila, tulad ng pagbagsak ng napakahusay na plota, kung gayon paano niya masasabi ang tungkol sa mga pag-atake ng flute. Kaya, tumawa si Lance, ito ba ay magkasanib na pagsisikap ni Nima? Si Lance ay nakatayo doon na mag-isa at malapit ng humikab. Si Leslie ay balisa sa loob. Ano ang nangyayari? Bakit ganoon, noong huling pagkakataon ay nagawang malito ng aking kaakit-akit na pamamaraan si Lance bakit ayos na siya ngayon? Lalo pang ginawa ni Leslie ang kanyang alindog, na naglabas ng matinding alindog sa kanyang buong katawan, at ang mas mabilis ang paghagis ng mga mapang-akit na mata. Sinabi ni Lance kay Leslie, pinipikit mo ang iyong mga mata, nalilito ka ba, binabato mo ba ako ng mga nangungulila na mga mata? Pero bakit pakiramdam ko hindi ka talaga kaakit-akit, hahaha. Muling sinabi ni Lance kay Fred, ang iyong musika ay itinuro ng iyong guro sa matematika, tama, bakit napakahina ng iyong pitch, at hindi ka na ba magkakaroon ng magagandang tunog ng flute? 466. Nadismaya rin si Fred, ang kanyang voice attack ay umabot na sa sukdulan, ngunit parang si Lance ay ganap na hindi naapektuhan. Patuloy na sumenya si Fred kay Benny, na parang pinapaalalahanan si Benny na mabilis na atakihin si Lance, kasama niya at si Leslie na tumulong sa tabi niya, silang tatlo ay magkakasamang mananalo. Gayunpaman, hindi gumalaw ng kalamnan si Benny. Pagkalipas ng ilang minuto, tinadyakan ni Leslie ang kanyang paa sa galit, hindi na nag-abala pang gumawa ng anumang mas kaakit-akit, at sumigaw sa pagkabigo, Lance, hindi mo ba ako hahayaan na masayang lampasan ka kahit minsan, bakit kahit gaano kalakas? Ako nga, mahina pa rin ako sa harap mo, tama na. Natigilan si Lance, may mali. Biglang tumigil si Fred sa pagtugtog ng plota, maputi ang kanyang mukha, halatang sumobra si Fred sa kanyang sound attack at pagod sa pag-iisip, ngunit, Valentuna, sumobra na siya, habang si Lance ay walang kinalaman dito. Tumingin si Fred kay Benny at bumulong, Brother Yang, anong ibig mong sabihin? Naglunsad kami ni Shanghai ng sound at psyche attacks kay Lance habang nakatayo ka. Hindi man lang tumingin si Benny kay Fred at sinabing, tapos na kayo diba? Kung gayon, pasensya na, wala akong pakialam na makipagsanib puwersa sa inyo, dahil, hindi karapat-dapat si Lance. Na nakipagsanib puwersa ako sa isang tao. Sarcastic na ngumiti si Lance nang marinig niya ang mga salita ni Benny, talagang mayabang, sige, samahan mo akong mag-isa, ipapaalam ko sa iyo kung karapat-dapat ka. Buzz! Ibinaba ni Benny ang kanyang espada na may humihiging tunog, nakita ni Lance na ang kanyang espada ay tila hindi kumikibo, ngunit ito ay talagang bahagyang nanginginig sa lahat ng oras, tulad ng isang electric fan, kapag ang bilis ay napakabilis, noong una sulyap, parang hindi umiikot ang dahon ng pamaypay. Sigurado akong ang espada ay dapat magkaroon ng dalawang kasanayan. Sabi ni Lance, ang katotohanan na naabot niya ang antas na ito sa pamamagitan ng isang espada, ay nagpakita na ang pangunawa ni Benny sa swordsmanship ay umabot sa ibang antas, kahit man lang sa punto kung saan siya ay may espada na parang kapatid, hindi nakakagulat na si Benny ay mayabang. Lance, ako, Benny, ay gagawa lamang ng isang espada, mas mabuting ilabas mo ang iyong pinakamalakas na kasanayan. Fine, gusto rin niyang gawin sa isang hiwa. Itinaas ni Lance ang kanyang espada. At itinaas din ni Benny ang kanyang espada, kung walang espada, ito ay kamangha-mangha.
Natahimik ang lahat, sina Lance at Benny, sa isip ng lahat, ay walang alinlangan na itinuring bilang dalawang pinakamalakas na freshmen sa taong ito. Buzz! Biglang gumalaw si Benny, biglang gumalaw ang braso niya sa isang electric flash, ang paggalaw na iyon ay napakabilis, at kasabay nito, lumabas ang kanyang espada, na parang isang kidlat na tumama, isang espada ang dumating. Out na may nakasisilaw na ningning. At si Lance ay hindi nag-atubili, ang kanyang reaksyon at paggalaw ay hindi mas mabagal kaysa sa kanya kahit kaunti. Killing God Saber Technique, dalawang espada sa isa. Swoosh! Ang saber chi ni Lance ay napunit mula sa kanyang talam, at ang hangin ay nahiwa na parang tela. Boom! Isang espada, isang sable, pareho sa kanila ang pinakamalakas na hampas, at sila ay direktang nagbanggaan sa isa't isa. Pagkatapos, ito ay depende sa kung sino ang may mas mahusay na sable o sword technique, o kung sino ang may mas mataas na pangunawa sa sable o sword technique, sino ang mananaig kung sino man. Ang God-killing saber technique ni Lance ay hindi bababa sa ika-8 baitang martial art. At ang lightning sword technique ni Benny ay malamang na pang-6 o ika-7 baitang martial art. Ang God-killing saber technique ni Lance ay malinaw na higit sa 1 baitang mas mataas, at ang pangunawa ni Lance sa saber, ay malinaw ding maraming beses na mas mataas kaysa kay Benny, ito ay isang tunggalian na walang anumang suspense. Siyempre, iyon ay lamang para kay Lance. Ang Killing God Saber technique ay parang kamay ng Diablo ng sabay-sabay, pinupunit ang lightning saber technique ni Benny, at kapag mas mabilis ang takbo ng kanyang espada, mas magiging malakas ito, ngunit sa kasamaang palad, ang bilis ng kanyang paglabas ng espada ay hindi pa rin sapat na mabilis. Wow! Naramdaman ni Benny na ang talam ni Lance na si Chi ay umaatake sa kanya, tulad ng isang hangin na nabuo ng milyon-milyong talam, na humampas sa kanyang katawan ng sabay-sabay. Si Benny ay nanginginig, ang kanyang damit ay gusot at may mantsa ng dugo. Sa loob ng mahabang panahon, ang kanyang lightning sword technique ay hindi pa nakakatama ng isang espada lamang at nahulog ang kalaban, ngunit ngayon, siya ang nahulog, ang kanyang espada na Chi ay parang papel. Napunit ng talam ni Lance na si Chi. Nagkaroon ng katahimikan sa arena, pinapanood si Benny na nakatayo doon na duguan. Si Vice Presidente Bogart ay tumingin kay Lance nang may pagtataka, hindi inaasahan na si Lance ay isang maitim na kabayo, orihinal na si Bogart ay 70% sigurado na si Benny ay mananalo sa kampyonato, ngunit siya ay natalo kay Lance. Sinabi ni Lance kay Benny, Brother Yang, ang iyong pangunawa sa swordsmanship ay ang pinakamataas sa mga freshmen, at ang iyong swordsmanship ay malamang na isa ring napaka-advanced na martial art. Okay. Sigurado akong tapos na ang laban ko. Tumingin si Lance sa Vice-Presidente at ngumiti, ako na ba ang kampiyon ngayon? Siyempre, Lance, idinedeclare kong ikaw ang pangkalahatang nagwagi sa freshman competition ngayong taon. Salamat. Si Lance ay hindi masyadong nasasabik, ngunit sa halip ang maraming mga manunood sa eksena ay nasasabik. Ang layunin ni Lance sa simula ay ang maging kampyon, na isang bagay lang, dahil alam ni Lance ang kanyang lakas mabuti. Lance, maaari kang magpahinga sa tabi ko ngayon, naging kampyon ka na, ngunit hindi ka pa lumalabas pagkatapos ng 3 pwesto. Good. Lumakad si Lance sa gilid para magpahinga. Muling sinabi ni Bogart kay Benny, Benny, maaari ka ring magpahinga, ikaw ang pangalawang pwesto na nagwagi sa freshman competition ngayong taon, naniniwala akong walang sino man ang nagdududa. Sumunod, ang natitirang 7 tao ay nagpatuloy sa pakikipagkompetensya. Lumapit si Benny kay Lance at nagtanong, ang iyong talino sa espada, mas mataas ang grado kaysa sa akin, tama? Tama. Ang aking lightning sword technique ay bahagi na ng isang napaka-top-notch martial art, kung hindi ko ito nakita ng sarili kong mga mata, hindi ako maniniwala na mayroon pa ring ganoong high-grade na sword technique. Ang aking lightning sword technique ay isang ika-7 baitang martial art. Sinabi ni Lance, Benny, kahit na gumamit ka ng 9th grade martial art, hindi ka mananalo laban sa akin. Ang pangunahing bagay na tumutukoy sa antas ng lakas ng isang tao ay ang martial arts realm. Ang pangalawa ay ang pag-unawa sa espada, at iba pa. Na siyang layunan.
Ang pangatlo ay ang mga lihim ng martial arts. Ang aking pangunawa sa espada ay hindi maihahambing sa iyo. Tanong ni Benny, maaari mo bang sabihin sa akin kung anong antas ng pangunawa ang naabot mo sa iyong intensyon para sa espada? Nako, may patalim na ako sa puso ko, sapat na bang sagot? Ah! Nanginginig ang katawan ni Benny, may kutsilyo sa puso niya. Imposible, tanging ang isang malakas na martial artist na umabot sa antas ng likas na langit ang malamang na makakaunawa sa antas ng espada sa puso, paano mo magagawa? Hindi makapaniwalang sabi ni Benny. Hehe. Ngumiti si Lance, naabot na niya ang likas na kaharian sa kanyang nakaraang buhay, kaya ang kanyang pag-unawa sa espada at pag-abot sa antas ng may espada sa iyong puso, ay hindi pangkaraniwan. Siyempre, ano yang totoo rin ang sinabi ni Yijan, sa pangkalahatan, nang hindi naabot ang likas na kaharian, mahirap unawain ang antas ng pagkakaroon ng espada sa iyong puso, na antas, maraming mga likas na eksperto ang maaaring hindi ito maunawaan. 467 Noon lang sinabi ni Benny, Lance, kumbinsido ako na natalo ako, tama ka, kahit na ang lightning sword technique ko ay isang 9th grade martial art, hindi ako mananalo laban sa iyo. Hindi ko inaasahan na ikaw ay nasa huling yugto pa lamang ng inner gate, at ang iyong pag-unawa sa layunin ng Sable ay umabot na sa antas ng pagkakaroon ng espada sa iyong puso, habang ako, sa pagtatapos ng aking buhay, ay maituturing na pagpapakilala sa the comprehension of having a sword in my hand. Your random saber is probably better than someone else's moves of at least 5th grade martial arts. Tinapik ni Lance ang balikat ni Benny at ngumiti, Brother Yang, hindi ka rin masama, late inner gate, maaari mong maabot ang pangunawa ng may hawak na espada sa iyong kamay. Ang pagkakaroon ng espada sa kamay ng isang tao ay ang pagkakaroon ng tibak na parang kamay at paa, na may espada sa kamay, ang espadang iyon ay parang sariling kamay. Para naman kay Lance, ang pagkakaroon ng espada sa kanyang puso ay parang ang espada ay naaayon sa kanyang isip, na isang uri ng pag-unawa sa mga espada at iba pang sandata, saber intent at sword intent, na pinagsama-samang kilala bilang intent. Sa pangkalahatan, tanging ang mga nakarating sa Hautian realm lamang ang nakauunawa sa sword in hand, intent, habang ang mga nakarating sa innate realm ay nakakaunawa sa sword in heart, level. Sa makatuwid, si Benny ay din napakalakas na, at least in terms of comprehending the sword. Gayunpaman, hindi mahalaga kung ito ay si Lance o Benny, mayroon pa ring mahabang paraan bago ang transcendent na pag-unawa sa walang espada ang mas mahusay kaysa sa isang espada, o walang galaw na mas mahusay kaysa sa isang galaw, na ganap na lampas sa pangunawa ng mga nasa likas na kaharian. Mabilis na natukoy ang nangungunang 10. Sa ibaba, inaanunsyo ko ang nangungunang 10 ng newborn competition. Una, Lance. Oh! Marami ang natuwa kay Lance, ngunit ang ilan ay napuno ng sama ng loob at sobrang inggit. Pangalawa, Benny. Og! Kapansin-pansing nabawasan ang tagay ni Benny, dahil inaasahan na siyang mauna sa pwesto at pumangalawa, kaya sa halip, medyo nadismaya siya. Ikatlong pwesto, Rohan. Ika-4 na pwesto, Brenda. Ika-5 pwesto, Leslie. Ika-5 pwesto, Fred. Idineklara ko ang freshman competition ngayong taon, matagumpay na naisara. Tapos na, natapos ang 3 araw ng mainit at masiglang new student competition. Ang bawat isa ay umalis sa War God Martial Field ng sunod-sunod, at nag-usap ng malakas sa isa't isa, ang mga mahihina, panlabas na antas ng pinto, at maging ang panloob na antas ng pinto, ay hindi naiintindihan ang pagkakaiba sa pagitan ni Lance at Benny, kaya't pinag-usapan na lang nila ang tungkol sa pagkapanalo. At pagkatalo, kung ano ang may espada sa kanilang mga kamay at espada sa kanilang mga puso, saan nila naiintindihan sa antas na ito. Noong gabing iyon, nag-host si Lance ng isang piging sa Genius Restaurant, na iniimbitahan ang kanyang mga kasama sa kwarto na sina Xavier at Jimboy, gayon din sina Elsa, Sally at ang kanyang mga kasama sa kwarto na sina Nancy at Olivia, at Lance at Benny, na ay dumating kasama ang lungsod ng London. Siyempre, inimbitahan din ni Lance si Benny. Naramdaman ni Lance na si Benny ay medyo magaling, at magandang makipagkaibigan.
Tila nagulat si Benny nang makitang inimbitahan siya ni Lance, at napakasaya na darating, bagamat natalo siya ngayon, kumbinsido siya sa kanyang pagkatalo at lubos na hinangaan si Lance sa loob. Mag-toast tayong lahat kay Lance at batiin siya sa pagiging unang lugar sa freshman competition ngayong taon. Cheers! Ininom ng lahat ang lahat, kahit ang mga babae ay uminom ng lahat ng alak. Sinabi ni Benny, Brother Lance, nanalo ka sa unang pwesto sa New Student Competition, kaya sigurado akong aalis ka sa Martial Arts Academy para sa mas magandang lugar sa lalong madaling panahon. Bakit ako aalis sa Martial Academy? Retorikang tanong ni Lance. Kung ikaw ang mauna, ikaw ay magiging karapat-dapat na maging Chingu family, ang entry na disipulo ni Senior Fred Chin. Haha, ito bagay tingnan natin. Ngumiti si Lance, ang puso ni Lance ay hindi bihira, kung ano ang Chin family, Senior Fred Chin, kung ano ang dapat magpanggap kaysa kundi pati na rin ang entry disciple, si Lance ay mayroon lamang isang master, iyon ay, ang dating master, wala na sa ang buhay na ito upang magbigay pugay sa Panginoon. Sa sandaling ito, sa isang lugar sa Martial Academy, may pinag-uusapan ang dalawang elder ng pamilyang Damon. Dapat ba tayong bumalik sa pamilya para iulat muna ang bagay na ito, o pumunta muna tayo sa Lance? Hanapin muna natin si Lance, nanalo si Lance sa unang pwesto at ang kanyang pag-unawa sa mga espada ay malamang na nasa antas ng may hawak na espada, ang gayong talento ay tiyak na tina-target ng maraming pamilya. Tama, sa ganoong talento, sinong pamilya sa North Empire ang hindi gustong i-recruit siya, baka hindi magtatagal bago siya makatanggap ng isang bangkos ng mga sulat ng kasal, kailangan na nating magmadali. Tama, nasa Genius Restaurant siya, hahanapin natin siya kapag tapos na ang kanyang celebration banquet. Sa sandaling ito, may mga tao na labis na hindi komportable sa kanilang mga puso, sina Tristan at Zillan, lalo na si Zillan, na may malalim na pakiramdam ng pagkabigo sa loob. Mabuti naman si Tristan, kung tutuusin, siya ay kahit isang third-year student at isa ng eksperto sa Hautian Realm, at sa maikling panahon, hindi siya maabyutin ni Lance ng ganoon kabilas, ngunit siya nakaramdam din ng pressure. Ang isa pang hindi komportable ay si Cynthia. Sinabi lang sa kanya ng elder ng pamilya Churen, siguraduhing maalala si Sally sa pamilya, si Lance ang naging unang lugar sa New Life Competition, at si Sally ay kanyang kasintahan, pagkatapos na maalala si Sally sa pamilya, isagawa ang pagkakaloob ng kasal at pakasalan si Lance. Sila ay nobyo at nobya na, at halos tapos na ang deal, kulang na lang ang pagbabalik ni Sally sa pamilya. Gayunpaman, personal na hindi nagustuhan ni Cynthia Churen si Lance, biglang nagalit si Lance, at kung gaano siya hindi komportable, bukod pa sa pagiging manugang niya. Sa Genius Restaurant, si Lance at ang mga inimbitahan niya sa piging ay masayang kumain at uminom, at tinapos lamang ang piging sa bandang 10:00 ng gabi. Sabay na naglakad sina Lance at Sally papunta sa dormitoryo. Sa isang maikling distansya lang, dalawang tao ang humarang kay Lance, hindi para pigilan siya, kundi para pigilan siya. Nakita ni Lance na ang dalawang matatandang iyon ng pamilyang Damon. May problema? Tanong ni Lance. Hey, Lance, congratulations, ikaw ang nanalo sa freshman competition. Naku, although totoo naman na dapat I congratulate kita, pero it's my business, ano ba talaga ang sasabihin mo? Lance, bagamat ayaw mong aminin, ikaw ay, kung tutuusin, mula sa bloodline ng ating pamilyang Damon. Sinusubukan mo bang sabihin na anak ako ng pamilya mong Damon? Oo, ang dugo sa iyong mga ugat ay ang aming pamilyang Damon, talagang gusto ka naming bumalik sa pamilya, naghihintay sa iyo ang iyong mga magulang, at ang iyong mga kamag-anak. Ngumiti si Lance, paumanhin, wala akong planong iyon. Sa puso ni Lance, ang kanyang mga kamag-anak ay ang kanyang Panginoon, asawa ng kanyang guro, kanyang nakababatang kapatid na babae, at iba pang mga kapatid, biglang hinayaan siyang magdagdag ng isang grupo ng mga tinatawag na mga kamag-anak na hindi niya kilala, hindi magawa ni Lance. Lance,
Ang pagpapaalis sa iyo sa pamilya noon ay kasalanan talaga ng pamilya, huwag kang mag-alala, ang pamilya ay tiyak na hihingi ng tame time na tawad sa iyo, sana ay babalik ka, huwag kang magpaanod na mag-isa doon, bumalik ka sa yakap ng pamilya. Sorry. Ang dalawang matanda sa pamilyang Damon ay natigilan doon. Sally, let's go. Hinailan ni Lance si Sally at tumalikod para umalis. Lance, ayaw mo na ba sa mga magulang mo? Sigaw ng isa sa mga patriarch ng Damon. 468. Mga magulang. Hinanap ba nila ako pagkatapos akong paalisan sa pamilya? Anong klaseng mga magulang? Natigilan si Lance, hindi naman talaga siya si Lance, ayaw ni Lance na tawagan ang isang estranghero na nanay at tatay. Lance, ang totoo? Bago ka paalisin sa pamilya, nagkaroon ka ng kasintahan, sa mga matatandang nagpakasal sa iyo noon, isa ako sa kanila, nakita ko ng kasintahan mo, noon ay 14 lang siya 15 taong gulang, ngunit siya ay ganap na maganda. Bukod dito, siya ay nasa Martial Academy din. Sabi ng 7 elder ng Damon. Paumanhin, hindi ako interesado. Tumanggi si Lance nang hindi man lang ito iniisip. Lance, ayaw mo bang malaman kung sino ang nobyo mo noon? Ayokong malaman, hindi interesado, may asawa na ako. Sabi ni Lance, napakatamis ng puso ni Sally nang marinig niya ang mga salita ni Lance. Sa katunayan, nag-aalala si Sally na hindi siya magugustuhan ni Lance ngayon na siya ay makapangyarihan. Kailangang sabihin ng ika-7 elder na iyon, sabihin ang totoo, ang nobya mo noon, siya ay si Brenda na nanalo sa ika-4 na pwesto sa New Life Competition, kung babalik ka sa pamilya, ang kasal ay valid pa rin, kung ikaw huwag ka nang bumalik, natural na magiging dilaw ang kasal. Bumalik ka, ang babaeng iyon si Brenda, nakita mo siya noong competition, maganda siya, basta babalik ka, siya ang magiging fiancé mo. Si Lance ay natigilan sa sandaling ito, habang si Sally ay nakatingin kay Lance na may kinakabahang mukha, hindi inaasahan ni Sally na si Brenda ang magiging fiancé ni Lance, napakagandang bagay. Saglit na natigilan si Lance at natawa, para maibalik ako sa kung ano mang pamilyang Damon, talagang nagsisikap kayong gumawa ng ganitong uri ng kasinungalingan din. Lance, bakit ako magsisinungaling sa iyo, sa mga matatandang nakipagtipan sa iyo noon, isa ako sa mga kalahok. Bagamat 14 o 15 taong gulang pa lamang noon ang babaeng iyon at lumaki ng husto, hindi ko na baka nagkamali siya. Ngumuso si Lance, kalokohan, paanong hindi ko malalaman? Paano mo malalaman, ang pagpapakasal ng pamilya ay isang bagay na wala kang desisyon, at hindi mo na kailangang ipaalam sa iyo. Isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. Sige, hindi ako maniniwala, kahit totoo. Saan kaya? Ako lang, hindi galing sa kahit anong pamilya, huwag mo akong pakialaman. Pagkasabi nun, naglakad si Lance palayo kasama si Sally. Bumantong hininga ang dalawang elder ng pamilyang Damon at kailangang bumalik muna sa pamilya. Kinakabahang tumingin si Sally kay Lance, nagsasabi ba sila ng totoo? Si Brenda ba ang iyong fiancé? Huwag kang makinig sa kalokohan nila, pero para lokohin lang ako pabalik sa pamilya, sayang, ginagamit nila to para tuksuhin ako, katawa-tawa, ako ba yung tipo ng tao na matutokso dahil sa kagandahan? Isang babaeng kasing ganda mo. Ngunit, ang pamamaraan ng lason ni Brenda ay napakalakas, nananalo sa ika-4 na pwesto, ang kanyang kinabukasan ay walang hangganan, saan ko maihahambing sa kanya? Nag-aalala pa rin si Sally na siya ay may one. Yung tao niya, hindi mo pa siya nakikita, mukha na milyon-milyon ang utang niya sa buong araw at hindi na nababayaran, ano bang lalaki ang magugustuhan niyan, kahit ako ayoko. Sige, balik tayo sa yung dorm, hindi lang tayo magka-celebrate sa restaurant mamayang gabi, magka-celebrate pa tayo pagbalik natin sa dorm, hahaha. Nasty. Namula si Sally. Sa sandaling ito, sa Poison Arts Department ng Martial Arts Academy, isang lalaki ang kausap si Brenda. Umuwi na tayo, Brenda.
Walang sinabi si Brenda, na nagpapakita na walang pagtutol sa kanyang loob na bumalik sa kanyang pamilya. Pagkatapos ng lahat, hindi siya pinabayaan, at hindi rin siya pinatalsik mula sa pamilya dahil lamang sa sinusubukan ng pamilya na umakyat ng mas malakas. Of the family, pledged her to a loser, kaya naman tumakas siya sa bahay. Brenda, sa loob ng maraming taon, ang pamilya ay nagpapadala ng mga tao para hanapin ka, ngunit ang North Empire ay napakalaki at ganap na hindi ka mahanap. Noon, ang aming pamilyang Biggs ay nasa isang delikadong sitwasyon, at sa para mapangalagaan ang pamilya, kinailangan nating umakyat sa mas malakas na pamilya, kaya't ipinangako ka sa isang tao sa pamilyang Damon na narinig na may katamtamang talento. Noon, akala ninyong lahat ay basura. Ngayon ikaw si, back then waste does not mean forever waste, she must be who you know, he is Lance, now you see how strong he is. Umuwi ka na, siya na ang magiging fiancé mo simula ngayon, napakatalino niya, ako sigurado akong hindi ka rin magugustuhan sa kanya. Hindi pa rin umimik si Brenda, ngunit itinigil ang mga sangkap ng isang laso na kanyang niluluto. Bagamat walang nararamdaman si Brenda, totoo na hindi niya tinanggihan si Lance sa loob, at napakabihirang na para sa kanya na hindi tumgi sa isang tao. Aminin mo man o hindi, palagi kang magiging miyembro ng pamilyang Biggs, pinalaki ka ng pamilyang Biggs, maliban sa kasal, na hindi pumayag sa iyo, wala nang ibang nakagamot sa iyo. Masama, lahat ng ito ay dahil sa matigas ang ulo mo at tumakas sa bahay. Noon lang nasabi ni Brenda, ngunit doon, hindi ko na maramdaman ang init ng tahanan, patay na ang aking mga magulang. Patay na ang mga magulang mo, pero ang tiyuhin mo, at mga pinsan, at marami pang ibang angkan, hindi ba? Sa loob ng mahabang panahon, tumanggo si Brenda, bueno, babalik ako minsan, hindi ko sinasabing hindi ako miyembro ng pamilyang Biggs, wala lang akong pagnanais na bumalik. Nako, kailangan mo ng pamilya, naniniwala akong babalik din si Lance sa pamilya, valid pa rin ang kasal mo noon, ikakasal ka at magkakaroon ng masaya at mainit na tahanan. Nagulat si Brenda sa loob ng isang pamilya, isang masaya at mainit na tahanan. Nakalimutan na ng kanyang puso kung ano ang kaligayahan at init. Babalik ako sa pamilya kung ganoon, hihintayin namin ang pagbabalik mo. Manam. Tumanggo si Brenda. Ang elder na iyon ng pamilyang Biggs ay umalis na may ngiti sa kanyang mukha, para sa kanya, siya ay talagang masaya, ang pamilya ay gumawa ng isang henyo ng makamandag na sining, bukod pa, siya ay nakipagtipan din sa isang mas henyo, ito ay isang dobleng pagpapala, kinailangan niyang magmadaling bumalik sa pamilya at iulat ang masayang pangyayaring ito, upang lahat sa pamilya ay magalak. Sa orihinal, sa pagkakataong ito ay dumating lamang siya upang lumahok sa kompetisyon ng freshman ng isa pang anak ng pamilyang Biggs, ngunit hindi niya inaasahan na matagpuan si Brenda nang hindi inaasahan. Sa kasamaang palad, ang isa pang anak ng kanyang pamilya ay hindi man lang nakapasok sa ika-libong pwesto. Nang gabing iyon, nabaliw sa buong gabi sina Lance at Sally. Kinabukasan, tumayo si Lance para pumasok sa klase. Pumasok si Lance sa unang taon na silid-aralan ng Departamento ng Pagpapagaling. Crackle! Ang lahat ng mga estudyante ay desperadong pumalakpak, lahat ay tumingin kay Lance na may mga mata na puno ng pagsamba, kahit ang guro ni Zhu Dangji ay handang sambahin si Lance, ang katayuan ni Zhu Dangji bilang isang 5 gradong healing master ay ganap na hindi maihahambing sa iba. Haha, hindi mo kailangang maging magalang. Ngumiti si Lance. Lance, isa kang toro, sinasamba kita. Lance, mahal kita. Lance, mangyaring tanggapin ang aking tuhod. Oh, umupo ang lahat at huminahon. Sabi ni Lance. Sinabi rin ni Lance na umupo ang lahat, huwag masyadong samamba, ang mga tao ay mga alamat lamang. 469. Sa madaling sabi, matagal nang nagkagulo ang klase bago tumahimik ang klase. Hindi naman sa wala siyang sinabi, sadyang hindi siya makagambala ng pinalibutan ng malaking grupo ng mga estudyante si Lance. Ang unang bagay na kailangan mong malaman ay kung paano tiyakin na magagawa mong makuha ang pinakamahusay sa sitwasyon. Sa kalagitnaan ng klase, sumigaw ang isang guro sa labas, Lance, may naghahanap sa iyo. Oh!
Hindi nakakagulat ang sinuman, pagkatapos ng lahat, si Lance ay iba na ngayon, at tiyak na mas maraming tao ang naghahanap sa kanya. Dumating si Lance sa labas ng gusali ng unang baitang ng paaralan at nakita ang isang hindi kapani-pani walang payat na babae na nakatayo doon. Nagsalubong ang mga kilay ni Lance dahil ang babaeng ito ay talagang si Winnie. Winnie, ano ang hinahanap mo sa akin? Tanong ni Lance Damon, hindi naman masyadong humanga sa kanya. Lance. Bahagyang napangiti si Winnie Churen sa tono ng boses na walang pakialam sa kanya. Merong problema. Lance, salamat, kung hindi mo ako niligtas noong araw na iyon, wala na ako sa mundong ito, salamat. Taos-pusong sabi ni Winnie, pagkatapos yumuko ng malalim kay Lance, sa sobrang seryoso, ginawa nitong. Medyo hindi komportable si Lance. Sige, hindi mo kailangang magpasalamat sa akin, niligtas kita dahil ikaw ay anak ni Kent, at dahil din sa akala mo ay sulyap si Sally noong nakaraang taon, kung hindi, hindi kita nailigtas. Sabi ni Lance. Well, alam ko, salamat pa rin. Kalokohan talaga, in the future I advise you better learn a little on the human side, hindi ka pala masyadong magaling, at least wala sa harap ko, pero tingnan mo minsan, how self-righteous ka. Tinatanggap ko ang iyong aralin, tatandaan ko ito. Nag-alinlangan si Lance kung nakita ba niya o hindi kung paano nagbago ng husto si Winnie, na nasa matinding pagkabalisa, natanto ba niya talaga ang tunay na kahulugan ng buhay. I don't care if you really get it or if you pretend you do, tapos na to at wag mo na akong guluhin ulit. Hahayaan mo ba akong gumawa ng isang bagay para sa iyo? Hindi na kailangan. Don't worry about it, I just want to repay some of your kindness, nothing more. Hindi na kailangan. Good, aalis muna ako. Noon lang umalis si Winnie. Naramdaman ni Lance na medyo nagbago siya pagkatapos ng kanyang malaking kasawian, at tiyak na hindi niya sinabi ang mga bagay na ito kay Lance noon. Ibinalik ni Lance ang kanyang ulo at hindi na bumalik sa silid-aralan, bumalik sa kanyang karaniwang lugar para magsanay ng martial arts. Swoosh! Pinakanaka ang tunog ng sipol ng espada. Si Lance ay hindi gaanong nagsasanay ng martial arts dahil naiintindihan niya ang layunin ng espada. Ang pag-unawa ni Lance sa espada ay umabot sa antas ng pagkakaroon ng espada sa kanyang puso, gayunpaman, si Lance mismo ay natanto na hindi niya lubos na nauunawaan ang espada sa kanyang puso, sa pinakamabuting kalagayan, naunawaan niya ito hanggang sa antas ng pagpasok, at naunawaan niya ito sa kanyang nakaraang buhay. Sisikapin kong lubos na maunawaan ang espada sa aking puso, sa ganoong paraan, magiging mas malakas ang parehong pamamaraan ng espada na maipapakita ko. Grade Martial Art of Saber Technique, at ang aking 9th Grade Martial Art of Sword Technique, hindi dapat maging problema para sa akin na labanan ang Inner Gate Grand Success. Ang prioridad ngayon ay kailangan kong mabilis na masira ang Martial Arts Realm para Inner Gate Perfection, pagkatapos ng lahat, ang Martial Arts Realm ang pundasyon. Kinabukasan, tumawag si Vice Dean Bogart. Pinuntahan siya ni Lance. Dumating si Lance sa opisina ni Bogart. Lance, ito, ang Chingu Order, kunin mo. Ano ang Chingu Order? Ang Qin Ancient Order ay ang token ng Qin Ancient Family. Gamit ang token na ito, maaari kang pumunta kay Senior Fred Qin ng Qin Ancient Family at hilingin sa kanya na tanggapin ka bilang isang disipulo, ngunit syempre, maging ka man o hindi. Ang isa ay depende sa iyong pagkakataon. Sinabi ni Lance, nakikita ko, hindi gaanong kailangan iyon. Hindi ito pinansin ni Lance. Kumunot ang noo ng Vice-Presidente at sinabing, Lance, huwag kang magsimulang maging mayabang dahil lang sa mayroon kang kaunting lakas, bagamat ikaw ang bagong kampyon ng Martial Academy, ngunit, dapat mong malaman na maraming malalakas na tao at kahit na mas maraming henyo sa mundong ito. Ang iyong lakas ay maaaring maging pangkaraniwan kung ikaw ay inilagay sa 4 na pangunahing pamilya ng proteksyon sa isla. Ay, oo. Sige, maaari kang pumunta at subukan, kinabukasan ay ang oras kung kailan siya nagre-recruit ng mga disipulo. Sige, magsaya muna tayo. Ngumiti si Lance.
Sa loob-loob na sinabi ni Bumang West, itong si Lance, nagsimula siyang lumutang pagkatapos makuha ang kampyonato. Kung magpapatuloy siya sa ganitong kaisipan ng pag-iisip na siya ay mahusay, tiyak na hindi siya makakamit sa hinaharap. Kung alam ni Lance kung ano ang sinasabi ng Bumang West tungkol sa kanya sa loob ng sandaling ito, natatakot akong matawa si Lance. Walang nagawa sa hinaharap. Naabot ni Lance ang innate realm sa edad na 18 sa kanyang nakaang buhay, sino ang hindi nakamit? Siya, ang vice-presidente, ay likas na ngayon. Hindi interesado si Lance sa sinumang inductees ng pamilyang Biggs Ogo, kaya natural ang pangangatwiran ni Lance. Ngunit dahil nakuha na niya ang Chingu Order, tara na at tingnan natin ito, para mailigtas ang iba sa pagsasabing siya ay nasayang at inagaw ang kanyang tanging pagkakataon nang hindi man lang pumunta doon. Hindi nagtagal pagkatapos umalis si Lance sa opisina ng Bumang West, nakatagpo siya ng isang tao. Hoy, ikaw pala, ha? Tumawa si Lance Damon. Ha? Ngumuso ang taong iyon kay Lance, hindi sigurado kung ito ay selos o sama ng loob. Ang taong ito ay ang unang inner class na freshman na nakita ni Lance nang dumating siya sa Marshall Island sakay ng eroplano at kakababa pa lang ng eroplano. Sa oras na iyon, niluraan ni Lance ang sapatos ng isang senior, pinilit si Lance na kainin ito, at pagkatapos ay kumilos si Lance at marahas na binugbog ang nakatatanda na iyon, kaya inilantad ni Lance ang kanyang lakas. Nakakatawa, sa oras na iyon, ang taong ito, isa sa kanyang iminungkahi ng mga tagasunod na dapat niyang alisin si Lance, ang dahilan ay dahil mukhang malakas si Lance at magiging hadlang ba ito sa kanya sa pagpasok sa Chingu family. Siyempre, ito ang sinabi ng tagasunod ng taong ito. Kaya bagaman narinig ito ni Lance sa oras na iyon, hindi niya ito inilagay sa kanyang puso, ngunit hindi niya inaasahang makakatagpo muli ang taong ito ngayon, at natapos na rin ang New Life competition, ang kanyang pagnanais na makapasok sa Chingu family ay ganap na nasira, at siya hindi alam kung ilang lugar siya sa New Life competition. Napakatawa din talaga ng alipors niya sa simula. Anong pangalan mo? Crow Wolf. Coyote. Nasaan ang alipors mo? Back in the family, bakit mo siya tinatanong? Naaalala mo ba ako? Noong una akong dumating sa Marshall Island, pagkababa ko pa lang ng eroplano, binugbog ko ang isang senior at saka inilantad ang lakas ng loob ng pinto, at ang alipors mo na iyon, ay bumulong sa iyo, young master, this malamang nabanta ka ng tao, kung sakali, dapat ba akong humanap ng pagkakataon na palihim akong patayin para hindi ako makasali sa kompetisyon ng freshman? Narinig mo talaga yon? Hindi naman bingi ang tenga ko, hahaha. Namula si Crow Wolf, itinuro ni Lance, sobrang nahihiya, ngayong tapos na ang new student competition, hindi man lang siya nakapasok sa Noon, dumating siya sa Martial Arts Academy na punong-puno. Kumpiyansa, pagpuntirya sa unang pwesto, makuha ang Chingu Order at maging disipulo ni Fred Chin, ang resulta, katawa-tawa at katawa-tawa. 470. Hindi na nakipaglokohan si Lance sa Coyote at tumalikod, isang mahina lamang. You know what? Genius Restaurant Special Report, ang pangalawang eksperto sa Inner Door Perfection List ng Martial Arts Academy, nabigo ang pag-amin ni Conrad, kaya nahihiya. Wow! Kanino pinagtapat ni Conrad? Isa ito sa mga bulaklak ng ospital sa unang taon, si Elsa, napakaganda ng kanyang katawan, ilang beses na akong na-jack off ng privado, ngunit sa kasamaang palad, ang mga tambay namin ay kumakatok lang. Wala bang girlfriend si Zing from Liang? Maghiwalay kayo paano nga girlfriend niyang iyon ay kapantay ng first year courtyard flower? Si Conrad ang pangalawang pinakamalakas na tao sa Inner Door Completion List ng Martial Arts Academy, paano siya mabibigo na magtapat? Dumaan si Lance at narinig niya ang dalawang senior na nag-uusap sa gilid ng kalsada. Huminto si Lance. Dalawang nakatatanda. Tawag ni Lance. Hello, Lance. Nakita ng dalawang second-year senior si Lance at mainit na binati si Lance, nanalo si Lance sa unang taon na kampyonato, natural na alam nila ang tungkol dito, bagamat sila ay ikalawang taon, ang kanilang kaharian ay hindi kasing ganda ng kay Lance. Unang taon. Anong pinag-usapan nyo?
Narinig ng Genius Restaurant ang espesyal na balita, ang pangalawang pinakamalakas na tao sa aming ikalawang taon na Inner Door Perfection Ranking, si Conrad, ay nabigo sa kanyang pag-amin. Nga pala, ang layunin ng kanyang pag-amin ay ang iyong unang taon na freshman courtyard flower, si Elsa. Oh, so malakas si Conrad. Siyempre, Martial Arts Academy, ang pangalawang pwesto sa Inner Perfection Rankings, ang nangungunang 300 sa huling freshman competition. Sabi ng isang senior. Nagpatuloy ang senior na iyon, ang dahilan ni Elsa sa pagtanggi kay Conrad ay dahil mayroon siyang taong gusto niya, isang bagong disipulo ng 4 na pangunahing pamilya ng proteksyon sa isla. Si Conrad ay labis na hindi nasisiyahan tungkol dito, at nasa espesyal na ulat pa rin ito ng Genius Restaurant, na nagiging sanhi ng malaking kaguluhan, kaya kung gusto mong malaman ang higit pa, pumunta sa Genius Restaurant. Dumating si Lance sa Genius Restaurant, at sigurado, espesyal pa rin ang pag-uulat ng Genius Restaurant tungkol sa bagay na ito, at pinag-uusapan ito ng lahat. Pagkatapos ng lahat, si Conrad ang pangalawang pinakamahusay na eksperto sa listahan ng pagkumpleto ng panloob na pinto, at siya ay hindi isang maliit na tao. Ang Dark Warrior ay isang disipulo ng 4 Great Island Protecting Families. Baliw ba si Conrad sa pagnanais na hamanin ang Dark Warrior? Ang mga talento at lakas ng mga disipulo ng 4 na Island Guardian Families ay hindi maihahambing sa mga estudyante ng aming Martial Forest Academy, kahit na si Conrad ang pangalawang pinakamahusay na eksperto sa Inner Door Completion List. Cut! Iyong tinagurian na Dark Warrior, sa pinakamabuting ito ay ang huling bahagi ng Inner Gate Realm. Hindi ako naniniwala na ang pangalawang eksperto ng Inner Gate Completion List ng Martial Forest Academy ay hindi mananalo laban sa isa sa kanilang 4 Great. Ang huli na Inner Gate ng Island Guardian Families, nakamamatay na hindi ka panipaniwala, alam ng lahat na ang mas mataas na antas ng kaharian ay dinudurog ang mga tao. Tama, nakamamatay na hindi ka panipaniwala, sinusuportahan ko si Conrad na talunin ang Dark Warrior. Dark Warrior that trash? Since isa siyang disipulo ng 4 Great Guardian Island Families, then stay well in the Guardian Island Families. Tumakbo ka sa Martial Arts Academy namin para kunin ang mga babae, the hell with it, di ba? May mga babae ba sa 4 Great Guardian Island Families? Machine Buster, at pumunta sa aming lugar para kumuha ng mga bulaklak sa looban. Kalokohan, ang mga babaeng disciples ng 4 na Major Island Guardian na pamilya nila ay mga dinosaur at pangit talaga, kaya pumunta sila sa Martial Academy namin para kumuha ng mga babae. Kung hahayaan nating ibabad ng Dark Warrior ang bulaklak sa looban ng ating akademya, magkakaroon ng higit pang mga disipulo mula sa 4 na dakilang pamilyang tagapagtanggol ng isla na pupunta sa ating akademya upang magbabad sa mga babae, at pagkatapos ay mababad ang lahat ng magagandang mula sa ating akademya. By them. Ay damo, ito ay ganap na hindi okay. Ito ay hindi na isang maliit na bagay ng Conrad's bigong pag-amin, matatag na huwag hayaan ang mga batang babae ng aming akademya na kunin ng mga disipulo ng 4 na Great Guardian Island Families, kung hindi. Magkakaroon ng pangalawa, pangatlo, at pang-4 na Dark Warrior na darating sa aming akademya upang kunin ang mga babae sa hinaharap. Na-boycott na namin ang buong courtyard, at desidido kaming hindi payagan ang Dark Warrior na dumating sa aming akademya upang kunin ang mga babae. Kung maglakas loob siyang lumapit, bugbugin siya. Tama, ang buong academy ay nagbo-boycott. Ang mga kagandahan ng academy natin ay mahahabol lang ng mga academy's boys natin, no outsider's turn. Si Lance ay nakaupo sa Genius Restaurant sa loob lamang ng 10 minuto, at ang kanyang mga tainga ay bingi sa lahat ng mga boycott. Para sa bagay na ito, tila nagalit ang lahat ng mga lalaki ng Martial Academy, ang 4 na pangunahing pamilya ng proteksyon sa isla. Bakit sila pupunta sa Martial Academy para kunin ang mga bulaklak sa ospital? Elsa, talagang sinuportahan nila ang pagtanggal ng Dark Warrior. Si Lance ay talagang hindi nakaimik sa kanyang narinig. Sa huling pagkakataong lumitaw si Lance bilang Dark Warrior, si Lance ay casual na nagsabi na siya ang bagong disipulo ng 4 Great Island Guardian Families.
Sa hindi inaasahang pagkakataon, alam na pala ng lahat ang tungkol dito, na naging isang disipulo ng Four Island Guardian families na pumupunta sa Martial Arts Academy para kunin ang mga babae. Sa talento at lakas ng mga disipulo ng Four Island Guardian families, tiyak na iyon ay kunin ang lahat ng mga bulaklak sa looban, hindi man lang nag-iiwan ng isang maganda, at bilang isang batang lalaki sa Martial Academy, syempre siya ay labis na nabalisa. Tahimik na umalis si Lance sa Genius Restaurant. Sa ngayon, sa Sword Art Department, labis na inis si Elsa. Ate Elsa, ayos lang. Ano ang ibig sabihin ng Martial Arts Union? Dahil lang sa sinasabi ng mga tao, isa akong bulaklak sa ospital, wala man lang akong karapatang piliin ang kaligayahan. Kailangan ko bang humanap ng boyfriend sa kolehiyong ito? Hindi kaya ito ang apat na pamilya ng Island Protectorate? Sister Elsa, masyadong mambubuli ang mga second-year senior na iyon, at ang zing na iyon mula sa liyang, nakakadiri. Sabi ni Sally. Sa sandaling iyon, isang estudyante ang lumapit at nagsabi, Elsa, may naghahanap sa iyo. Tumingin si Elsa sa labas ng Martial Field ng Sword Law Department at nakitang pangalawang taon na muli ang alyansa ng martial arts. Lumabas ka at magteorya kasama sila. Ngumuso si Sally. Desididong lumabas sina Elsa at Sally. Sinabi ng isa sa mga lalaki sa ikalawang taon ng alyansa ng martial arts, Sister Elsa, kumusta ang iniisip mo tungkol dito? Anong karapatan mong impluwensyahan ang nararamdaman ko? Sister Elsa, hindi ka namin pinipigilan na gustuhin ang mga disipulo ng apat na Great Guardian Island families, ngunit hindi namin hahayaang mangyari iyon. Na kahit anong gusto mo, Dark Warrior, siya ay isang disipulo ng Four Protective mga pamilyang isla, at kung ibabad niya ang bulaklak sa looban ng aming akademya. Manggahas akong sabihin, kung ang bagay na ito ay umabot sa Four Island Guardian families, kung gayon magkakaroon ng 2, 3, 4, 5, marami pang lalaking disipulo ng Four Island Guardian families na darating sa aming Martial Arts Academy para kunin ang mga babae. Bawat isa sa kanilang mga alagad mula sa Four Great Island Guardian families ay napakatalino, at sa oras na iyon, natatakot ako na ang aming akademya, ang lahat ng mas maganda ay maakit ng lalaki. Mga disipulo mula sa kanilang apat na Great Island Guardian families. Sinabi ni Sally, anong uri ng sophistry ang pinag-uusapan ninyo? I'm sorry. I don't care what kind of crooked reasoning it is. In short, this matter, our second-year martial arts alliance is in charge. We'll never allow any dark warrior to come here to pick up girls. Para kunin ay maghintay ka lang hanggang makapagtapos ka, hindi sa Martial Arts Island, habang nagbababad kayo. Well, this matter concerns the sexual welfare of our entire Martial Arts Academy boys, so you should know how much resistance there will be. If hindi ka naniniwala sa akin, pumunta sa Genius Restaurant at tingnan kung gaano karaming mga lalaki ang laban dito. Pupunta ako ngayon at kukuha ng magkasanib na pirma mula sa lahat ng mga lalaking master sa Inner Door Perfection List at sa Inner Door Great Perfection List. Ay maghahanap din ng mga kasamang pirma mula sa lahat ng lalaking eksperto sa iyong Year 1 Late Inner Gate List. Ang unang lugar sa iyong Year 1 Late Inner Gate Master List ay si Lance. Pupunta kami ngayon at isasama siya sa magkasanib na pirma, at kapag ang isang pagkatalo ng Dark Warrior ay nangahas na dumating, ang lahat ng mga master na lumahok sa pinagsamang lagda ay haharap sa kanya at hinding-hindi hahayaang kunin ang sinumang babae ng mga disipulo ng apat na dakilang pamilyang tagapagtanggol ng isla. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master. What they doing, keep on doing. Oh.